Sunshine's POV. Sinundan ko siya. Sabi ng asawa ko, nilapitan kami ni Craig habang naglalakad. Hindi kasi siya nagpaalam sa akin, kay Tatay Delphin lang. May himig ng pag-aalala sa kalmado niyang tinig. Nagkamay ang dalawa, sa katahimik na naghiwalay. Masama bang mood mo? May nangyari ba? Tanong niya sa akin, inalalayan ako papasok ng sasakyan. Bumagsak ang luha ko nang maisara niya ang pintuan ng sasakyan. Naaawa ako kay Helga. Ngayon ko naisip na mahalaga palang tracking device. Sana alam ko man lang kung nasaan na siya. Para akong mababaliw sa pag-aalala dahil hindi dapat nagkalayo sina Lola Maria at Helga. Nasa mga huling araw na ang lola niya. At kung walang matinong mag-aalaga, baka mas madaling mamatay ang matanda. Anong gagawin ko? Matapang si Helga, sweetheart, at matalino. Kahit saan siya makarating, magiging okay lang siya. Tingin mo? Nakatingala ako sa kanya. Alam ko naman yun pero kailangan ko talagang marinig. Matiyak. Sa dami ng pagkakataong iniligtas, binantayan, minahal at inalagaan ako ni Helga. Wala ako sa tabi niya kung kailan kailangan niya ngayon ng karamay. Napaka-unfair nito kay Helga. Those Alistair brothers are really something. Pakli ni Sandro sa iniisip ko. Kung kailangan ni Helga ng tulong, alam kong darating sila para kay Helga sa tamang oras at pagkakataon. Alam kong hindi ko siya dapat alalahanin, pero yung mga naiwan sa kubo na kasama ngayon ni Lola Maria, mga salbahe, gusto ko sanang mabantayan si Lola Maria hanggang makabalik ditong best friend ko. Pakakabitan natin agad ng CCTV ang bahay ni Lola Maria at pwedeng si Berta munang mag-alaga sa kanya. Sa tingin ko kasi hindi komportable si Lola sa taong hindi niya lubos na kilala. Madalas na silang nakakapag-usap, hindi siya makakatanggi. Wala ring makakaobra sa chief of guards ko sa mga pasaway na kasama sa bahay. Akala mo ba? Matalas din siyang makiramdam, kaya hindi pwedeng salbahe kay Lola. Niyakap ko siya sa leeg, hinalikan ko sa pisngi. Maraming salamat. Pwede ko bang ibigay sa kanyang tablet ko na hindi ko naman ginagamit? Tatawagan ko siya lagi kung hindi ko agad mapupuntahan. Okay, walang problema. Kung anong makakapagpasaya sa'yo, ganun din ako. Salamat. Hindi ako mapalagay eh. Ako rin at dadalawin natin siya ng madalas. The best ka talaga. Ang pamilya mo'y pamilya ko na rin at mabubuti silang tao, karapat-dapat mahalin at alagaan. Pagdating sa bahay, humingi ako ng dispensa kay Berta kung lilipat siya sa kubo ni Lola Maria. Naku, wala pong problema kasi gustong-gusto kong matuto sa herbal medicine. Yung apo ko kasi nang magkaroon ng allergy sa buong katawan, ang nakapagpagaling ay ilang herbal medicine. At kahit yung lagundi syrup na nabili sa over-the-counter, gusto kong gumawa ng dried leaves. Ipapadala ko sa Manila at aalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga ni Helga. Niyakap ko si Berta. Marami pong salamat. Hindi mo rin dapat alalahanin ng chef na mag-aalaga sa inyo dito. Darating ang bagong team para sa inyong mag-asawa at para kay Don Hugo. Hindi ko rin kasi alam ang mga gusto niyang timpla kaya lately, karambolang kusina dito. Nahihiya siya, napakamot ng ulo. Nang gabing yun din, inihatid namin si Berta sa bahay ni Lola Maria. Nagstay kami ng matagal at pag uwi namin ng bahay wala din si Lolo Hugo. Naglalaro na naman ng chess, kalaban ng tatay ko. At may dalang flashlight ang dalawa, kasama nito si Trevor. Fishing naman ang pinag-uusapan para bukas. Masaya kaming umuwi ni Sandro sa bahay. Gaano man karaming maliliit na problema, naayos namin. Kaya ng mga piraso ng fossil sa tamang lugar. May balak din ako para kay Lolo Hugo dahil sa lugar na to mabisang gamot ang kalikasan. Sa ngayon nahayaan ko itong maglibang kasama ang tatay ko na nakikita kong tumatawa na rin uli. Gayong lagi iyong tahimik at parang malalim na ilog. Walang nakakatinag sa dalang kalungkutan sa pagkawala ng nanay ko. Mukhang natagpuan na ng dalawang lalaki ang kasiyahan nila sa isa't isa sa pamamagitan ng simpleng kasiyahan at kwentuhan. Makalipas ang ilang araw, wala pa ring paramdam si Helga at parang problemado rin si Sandro. Kung kailan ang alam ko, bumalik na sa ayos ang lahat sa kanyang kumpanya at sa mga hawak ni Lolo Hugo. Akala ko wala na siyang inaalala, pero nagpupuyat pa rin siya gabi-gabi at may mga sandaling nakikita ko na kausap niya si Don Hugo. Hawak ang ilang papeles na tila hindi natatapos ang kondisyon nila kung paano yun susolusyonan. Bagay na tiwala akong maayos din nila. Tiwala lang. Ngayong gabi, nagdala ko sa rooftop ng maiinom. Nagbaba ko ng kaping barako para kay Sandro at sa labat para kay Lolo Hugo.
Sabik nitong tinikman ang laman ng teacup sa pag-aakalang kaping barako uli ang dala ko para sa kanya. Jesus, ang sama ng lasa. Pero kahit po katas lang yan ng luya, alam niyo po ba na si Lola Maria wala kahit isang tableta na maintenance drugs? Natulala siya sa akin. Is that true? Opo, karamihan dito sa amin, ang matatandang umaabot ng 80s to centenarians, wala pong iniinom na gamot. Pero masaya na akong naabot kong edad ko na to. Let me have my coffee. Parang nagagalit ito. Mahusay sa inflammation ng ginger tea, gagaling ang mga joints nyo sa katawan. Paano kung bukas iayain ko kayo sa busay, tapos hindi naman kayo makakalakad? Natigilan uli siya. Ano ba yung busay? Lumabi uli ako. Hindi po yun alam ni Sandro, exclusive yun para sa inyo. Dahil gusto kong malaman kung kaya pa ba ng tuhod nyo na umakyat sa medyo bulubundukin. Mas matagal siyang nag-isip. Nagtatalo ang loob. Ikaw ba? Nasubukan mo nang uminom nitong kasumpa-sumpang salabat na to? Nako, kasumpa-sumpa raw. Ginit-git kong asawa ko para makaupo ako sa tabi ni Lolo. Kinuha kong tasa ng salabat niya at ininom kong kalahati. Worth it pong lasa nito. At para hindi kayo mahirapan at mabigla, konti lang munang ilalagay ko. 1:1, tapos may asukal. Nagsasalita ay nagmimix na ako ng bagong timpla para sa kanya. Natural sugar ang ginamit ko, walang bad side effect, stevia. Mahal kumpara sa commercial na asukal, pero iwas cancer na rin. Yun din ang dinala ko sa bahay ni tatay dahil may pambili na ako. Saka ko iniabot sa kanya, pinanood ko siyang tikman yon. That's better. Bulalas niya, tumatangot na sisiyahan. Binitawan ng folder ng kung anong papeles. Pinisil ng asawa ko ang kamay ko, tahimik na sinasabing ang galing ko dahil napasunod ko na naman ang lolo niya. Pinatakan ako ng halik sa sentido. So, sa weekend, aakyat po ba tayo sa busay? Todo ngisi ako, hinahamon ko talaga siya. Tiningnan ko nga kung kanino nagmana ang pagiging competitive ni Sandro. Itinaas ng don ng mug ng salabat. Kampay! Hingal kabayo si Don Hugo pero nagawa niyang makaabot sa busay o maliit na waterfalls. May 4 na kilometrong layo sa bahay. Kasama namin ang lahat maliban kay Sandro at Trevor. May nilakad sila ng magkasama. May kasama rin kaming massage therapist para kay Lolo Hugo para mas magandang mobility niya dahil hindi natatapos ang hamon na tatanggapin niya sa tatay ko. Isang araw baka isa na rin siya sa naghahunting ng mga wild boar sa gubat ng mga alister. Sa totoo lang, sapat na sa aking makita ulit makasama ang apo ko. Hindi ko hinahangad ang mga bagay na susobra pa doon. Ayokong maging ganid. Sobra na ito para sa akin. Pero hindi niya napansin na wala na siyang cane na hawak. Kanina ko pa nakuha 500 meters bago namin marating ang busay kung saan mas matarik ang dalisdis na daan. Dinadayo ito ng mga kabataan at pamilya kapag weekend. Pero dahil madulas, mabato at masukal ang daan, kahit sakop ng lupain ng mga alister, malalakas lang ang tuhod ng makakapunta. May ilang grupong nag-iihaw ng isda at nagluluto ng pagkain gamit ang mga kahoy sa paligid. Malapit sa talon na umaabot sa amin ang usok at nakakagutom. Kumalamang sikmura ako. Pero Lolo, hindi niyo po ba nagustuhan na wala na kayong gamit na tungkod? Natulala na naman siya sa pagkakatitig sa akin. Oh Jesus! Oo nga. Is that even possible? Walang doktor na sakala niya naisip na epektibo ang ginger tea na iniinom niya. Iisa po kami ng gusto ni Sandro. Ang makita kayong mas malusog at magawa ninyong mga bagay na gusto ninyo. Napagkwentuhan na namin kagabi na mahilig kayo dati na mag-fishing. Pero hirap na raw kayong maglakad. Isang araw gusto ko pong sumama kahit tagatimpla lang po ng kape. Yun sana ang gusto kong sabihin pero sinarili ko na lang. Congratulations po! Ihahanda ko na bang fishing rods ng apo nyo? May dala kasi siya dito pero hindi pa nagagamit. Baka hinihintay kayo. Natigilan siya saka nahihiyang ngumiti. Mukhang marami pa nga akong dapat gawin. Tama ka, Iha. Tinapik niya na ako sa balikat. Tahimik akong nilampasan. Nag-iisip. Mas okay ang ginger tea. Lingon niya. Tumatawa. Sinundan ko siya. Bakit palagi kang tama, Iha? Anghel ka ba na bumaba sa lupa? Ganun po yata kapag gustong mapabuti ang mahal natin sa buhay. Si tatay pong halimbawa ko sa maraming bagay. Oh, totoo yun. Sang-ayon nito. Magkasabay na naman kami.
Akala ko alam ko na rin, mulat na ako sa buhay. Pero kapag kausap ko siya, isa pa rin akong tupang naliligaw. Inalalayan ko siya sa braso. Subukan niyo pong bumaba sa tubig. Maligamgam po yun dahil bukal ang parte ng batuhang yon. Itinuro ko ang mababaw na parte ng agos na may malalapad na bato. Pinasunod ko ang massage therapist. Tutulungan ko po siyang imasahe ang mga binti at braso niyo. Wala sa pamilya namin ng babaeng nagtatrabaho ng pisikal, iha. Gusto namin ng mga babaeng magagandang mga daliri. Ipinakita ko sa kanyang mga kamay ko, hugis kandila, maputi kahit may mga kuko. Kung papangit po ito pero makikilala kayo ng magiging mga anak ko at matutuwa ang asawa ko, ikagagala ko po yun, Lolo. Hayaan na ninyo ako. Pilit ko. Hindi naman po pwedeng kayo lang ang matigas ang ulo. Past learner po ako. Tumawa siya ng malakas. Aliw na aliw sa mga sagot ko. Sa gilid ng agos, may nakabukod na bukal. Doon kami pumunta. May man-made na agusan ang umaawas sa tubig mula sa bukal. Sinadya para maingatan ang source ng tubig na pinagkukunan din ng inuman ng ilang kanayon. May mga naniniwala pa rin na pinakadalisay ang tubig na walang halong chlorine at natural. Maayos na nakalatag ang pinong bato kung saan maaaring humiga o maupo. Hindi na nakatanggi si Lolo, pero ayaw talaga magpahawak sa akin. Solong physical therapist na nagmasahe sa kanya. Hiniling ko kay Sandro galing sa Manila. Hapon na kami nakauwi. Sa daan, pinakamalutong ang halakhak ng Don. At hanggang sa bahay nakita ni Sandro. Wala na rin itong cane. Isa talagang milagro na pinaghirapan. Disiplina lang talaga sa katawan. Nang gabing yon patay ang ilaw sa rooftop at sa labas ng silid ni Lolo Hugo. Solong okupante ng guest room si Lolo sa adjacent room ng sala. Kaya alam kong nasa silid na nito ang Don. Hinanap ko ang asawa ko pagkagaling ko sa sewing room at nakita ko siyang nakahiga sa gitna ng sofa ng home office niya. Nakapatong ang kamay sa noo, parang problemado. Tinamaan ako ng guilt. Parang kinurot ang puso ko. Dumarami ang order sa business page ko at madalas akong ginagabi sa sewing room. May oras tuloy na ganito. Nakauwi na pala siya, hindi ko pa alam. Pero bakit hindi siya tumawag man lang gaya ng dati? Hey! Bati ko, itinutukod ko ang isang tuhod ko sa pagitan ng mahahaba niyang hita na bahagyang nakabuka sa pagkakaupo. Nakadaos-dos pababa ang katawan at basta na lang ang posisyon sa sopa. Medyo slant, pahiga. Masakit ba ang ulo mo? May problema ba? Hinuli niya ang kamay ko at tinala sa dibdib sa halip na sumagot, nakapikit. Bagong ligo siya at umabot sa ilong ko ang bango ng kanyang body wash at aftershave at sumikdo ang pangangailangan ko sa kanya. Sa sobrang busy niya na parang may mga deadline na hinahabol, ilang araw kaming hindi nagniig. Dumaan pa ang period ko kaya baka frustrated na siya. Hey, bulong sa akin. Kamusta ang araw mo? Sumaklang ako sa kandungan niya. Mabuti. Inayos kong pwesto ko paharap sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya na nakadikit sa kanyang noo. Matitigas yun at tensyonado, kaya otomatikong nagmasahe ang mga kamay ko. Pero ang pagod niya, parang hindi pisikal. Parang may malalim siyang iniisip at napapansin ko na kahit ayaw niyang sabihin sa akin, napapadalas. Ano pa bang inaalala ng isang Sandro Legaspi na nasa kanya ng lahat? Nagbukas siya ng mga mata. Pagod, tinitigan niya ako, pero walang masabi. Naging isang linya ang bibig. Nagtangkang magsalita para muling mabuntong hininga at isara uli ang bibig. May pagkakataon na nahihirapan pa rin siyang aminin sa akin ang mga iniisip niya. Pero gaya ng dati, matyaga akong maghihintay. Sa halip na magsalita, umayos siya sa pagkakaupo, pauna. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa ibabaw ng balikat ko siya sumiksik. Parang doon kumukuha ng lakas at peace of mind. Lately, umuwi siya minsan ng basa ng tubig na parang binuhusan. Noong isang araw, sinabuyan ng bagoong ang harap ng kotse niya at palaging marumi ang mga damit niya. Aalis siyang mabangot, babalik na wasted. Kunot pa ang noo at pagod na pagod. Ang alam ko, naka-aircon ng mga hotel at resto kung saan siya nakikipagtagpo sa mga taong kailangan niyang kausapin. At kapag mga tauhan niya, ginagamit niya ang Zoom sa meeting. Kaya ano kaya ang pinagkakaabalahan niya? Bago bang project? Hindi naman siguro siya naguhukay ng lupa. Imposible. Okay, ipagtitimpla kita ng green tea at mamasahihin kita. Isang hakbang lang ang nagawa ko dahil hinila niya ako pabalik sa kandungan niya. Isinaklang niya ako sa balakang niya at mabilis na narating ang mesa, saka ako iniupo sa ibabaw niyon.
Aaminin kong palagi kong iniisip yun nang una kitang makita. Nagbago ako ng maging asawa kita. Natuto akong magtiis at maghintay, samantalang noon ay hindi. Dumaan ang bahid ng hiya sa kanyang mata. Sandaling huminto. Tila naghihintay kung may negatibo akong reaksyon sa sinabi niya, pero wala akong kibo. Nakatitig lang ako sa kanya. Dahil tapos na yon. Kasama sa package ng pagkatao niya ang handa kong tanggapin ay ang kanyang nakaraan, gaano man yun kakomplikado. Nahihiya ako sa sarili ko kapag naaalala kong nagagawa ko yon kahit saan at kahit kaninong babaeng matipuhan ko. Masuyo niya akong tinitigan. Pero ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo at kailangan mong tandaan, sapat ka at higit pa sa kailangan kong naibigay mo at mahal na mahal kita, my angel. Hinagod ng daliri niya ang upper at lower lip ko. The sweet lips of yours are meant to be kissed like this. Hinalikan niya ako ng mas masuyo, mapusok. Dito lang ako nakakarinig ng magagandang bagay. Pag-aari mo ang buong katawan ko at ganun ka rin sa akin. Walang dahilan para ipagkait mo yun sa akin. Hindi ako magbabago. Kung anong pagkatao ko na minahal mo at nakilala, I want to explore your body too. Asawa na kita. Akin ka. Naglalakbay ang mga mata ko sa gwapo niyang muka. Dumaan sa pumipintig na pulso sa leeg niya na napakabilis. Sa malapad at kahangahangang mga balikat at hinaplos ko siya sa pisngi ng buong pagmamahal. At sinabi mo noon, tuturuan mo kung paligayahin ka. Oh, sunshine. Hindi siya makapaniwala. Sa sobrang saya ko na kasama kita, nakalimutan ko na yon. Sobra pa sa sapat na asawa kita at akin ka. Pinaybay ng hinlalaki niyang lower lip ko, sa mata ko nakatitig at nakita niya roon na seryoso ako sa mga sinabi ko. Jesus, napakatapang mong babae. At alam mo talaga ang gusto mo. So, papayagan mo ko? Yes, but not this time. Masyado akong sabik sa'yo. Iginalaw niya ang ulo, pinaikot ang mga balikat. Nawala na agad ang sakit ng ulo ko matapos mo kong tuksuhin. I must have been frustrated lately. Ayoko lang aminin, pero nabato na pala ako kakahintay sa'yo. So wala ka talagang problema kanina? Wala naman. Dinampian na niya ng halik ang labi ko. Trabaho lang ang iniisip ko. Dumudulas ng kamay niya sa puno ng hita ko. I love you. Humihingal. Duwit pa kami nang sabihin yon. Naririnig ko ang tibok ng puso niya at ganoon din ako. Ang mga katawan naming basa sa pawis, parang nakadikit na sa isa't isa. At ang katawan ko, nakakurba sa ibabaw ng mesa, nakadiin sa leeg ko ang mukha niya. Matagal kami sa posisyong yon. Pinagagala ang mainit niyang bibig sa mukha ko, sa pisngi, sa lahat ng kanyang maabot, at ganoon din ako sa kanya. Kinarga niya ako pasaklang sa balakang niya. Sumayaw sa hangin ang itim na roba na nakabalot pa rin sa makapangyarihang bulto ng kanyang katawan. Hindi pa ako sa'yo tapos. Tinala niya ako sa gitna ng malaking sofa. Sulitin natin ang pang-aakit mo. Inilatag ako pahiga. Hinahawi pala yung mahaba kong buhok na kumapit sa pawis ng aking muka. Dapat ba akong magsisi? Malambing kong tanong sa kanya. Hindi. Dumaan yun sa mga mata niya. Natutuwa siya, pilyo ang ngisi. Napakaastig nun at swerte ko dahil kaya mo yung gawin. Kaya mong sabihin kung anong kailangan mo. You make me feel nice and desirable. Ikaw ang pinakagwapong lalaki para sa akin. Paanong hindi kita pagnanasaan? At sa totoo lang, kaunti pa lang ang nakita mo sa skills ko sa kama. Hindi siya nagyayabang, isa yung babala. Kinagat ko ang labi ko, nasasabik sa mga piping pangako at lantad na pagnanasa niya. I love you. Wala akong kayang sabihin kundi aminin ang damdamin ko sa kanya. Sinalubong niya ng halik ang labi ko. Nakauna na ako sa braso niya. I love you at gagawin natin ang lahat para lampasan ang lahat ng pagsubok. Magkasama tayong tatanda at mamahalin natin ang isa't isa habang buhay. Nagpatuloy kami sa pagpapadama kung gaano namin kamahal ang isa't isa sa loob ng home office niya. Mga sandaling parang wala ng hadlang na hindi namin kayang harapin ng magkasama. Kailangan mong sabihin sa akin kung bakit ganitong itsura mo 1 linggo na. Hindi pa ako nagtaas ng boses kay Sandro dahil asawa ko siya at siyang lalaki.
Alam ko ring ako ang dapat na magpasakop, pero mali nang nangyayari. Ngayong gabi, dalawa na sila ni Lolo Yugo na umuwi na naliligo sa sariwang alamang o maliliit na hipon. Nakakapit hanggang sa buhok nila, para silang basang sisiw at hindi nakakatawa. Basang-basa sila mula ulo hanggang paa. Miserable silang pareho at bagsak ang mga balikat. Mga kilala sila at napakayayamang tao. Anong dahilan para pagdaanan nila to? Sinong malalakas ang loob na gawin ito sa kanila? Sweetheart, nagtangka magpaliwanag si Sandro, pero natigilan siya nang makitang kagat ko ang labi ko at nangingilid na ang luha ko. Ang labi ko nanginginig sa pagpipigil na umiyak. Huwag mo na lang akong tawagin ng ganyang kasweet kung hindi naman asawang trato mo sa akin. Sinibat ko ng tingin pati lolo niya na ayaw tumingin sa akin. Tingnan mo nga, dapat bang lagi kayong ganyan kapag uuwi kayo ng bahay? Hindi mo man lang naisip na baka magkasakit kayo lalo na si lolo. Magagalit na ako sa'yo o sasabihin mo sa akin kung tungkol saan ito. Pang-car wash ang gamit nilang hose at ang baho nila. Umaalingasaw ang amoy ng sabaw ng nabubulok na seafoods. Para namang sinadyang bulukin bago sa kanila isaboy o ibuhos. Nagkatinginan sila. Talunan, naupo na lang sa sementadong patio ang asawa ko na parang nalugi sa asin. Sa poong ulo, parang iiyak na. Si Lolo Hugo, binalutan ni Trevor ng makapal na tawal at iginayan na papasok. Hindi rin makapagsalita. Nakita ko sa kanyang awa sa nag-iisang apo. Diyos ko, ano bang problema nila? Ang nangyari kasi, hindi siya makatingin sa akin. Ilang linggo ko nang isa-isang nilalapitan ng sinabunutan niya ang sarili, huminga ng malalim. Nagkamali ako. Marami at hanggang ngayon wala akong magawa para ayusin yon. Kailangan ko ng detalye, Sandro. Naupo ako sa harap niya. Lumuhod ako kahit basa. Hinahaplos kong buo niyang muka. Asawa mo na ako. Mauunawaan ko siya, palagi, sa kahit ano. Kailangan niya lang akong isali sa mundo niya, sa mga desisyon, gaano man yon kasensitibo. Hindi ko masabi dahil nahihiya ako. Nahihirapan siya kahit magsalita. Maraming tao ang sinira kong buhay at parang hindi ko na alam kung paano aayusin. Kailangan mong sabihin dahil kung hindi, paano kita matutulungan? Huminga siya uli, malalim na buntong hininga. Ilan sa kasosyo noon ni Lolong ginipit ko para bitawan ang posisyon nila sa Blue Magnet Construction. Dahil gusto kong mag-expand ang korporasyon, pinalitan ko sila ng mas bata at mga agresibo gaya ko pagdating sa pamamalakad sa mga hawak nilang projects. Ginipit kong pinili kong tanggalin at illegal kong binili ang shares sa mas mababang halaga. Ang ilan sa kanila nakabangon pa sa ibang mga negosyong pinasok nila, pero mas maraming naghihirap at yung iba damay ang pamilya. Niyakap ko siya ng mahigpit at nanatili akong nakikinig sa mga dilema niya. Mabigat nga yun at wala rin akong masabi. Gusto ko silang tulungan pero yung palagi kong pinupuntahan sa palengke, ayaw akong kausapin. Nasa stage 4 na ang cancer niya at ayaw rin magpa-opera. Ang asawa niya kamamatay lang at ang mga anak niya galit na galit sa akin. Nagpasama na ako kay Lolo kaya nadamay na siya. Okay lang ba kung pumasok ka muna at kumain? Humigop ka ng mainit na kape, saka natin pag-usapan yan mamaya. Hindi siya tuminag. Natatakot ako na wala na akong oras para ayusin to, Sunshine. Parang ganun nga, pero mas makakapag-isip ka kung maayos ang pakiramdam mo. Tutulungan kita, iisip tayo ng paraan, pangako. At kung payag ka, pwede bang magpatulong kay tatay? Mahusay siya sa mga ganitong bagay. Nang marinig niya yon, humugot siya ng malalim na hininga. Gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan ako nang unang pumunta sa tatay ko para naman hindi mapahiya ng sobrang asawa ko. Tama lang naman na ilagay niya sa ayos ang mga taong nasira niya ang buhay, lalo na ang mga karaniwang tao na walang malalapitan kapag nagigipit. Kasi ang mga taong walang-wala at nakakaranas pa ng matinding pang-aapi, hindi na sa tao lumalapit kapag nawalan na ng pag-asa. Sa Diyos na nagsusumbong at yun ang mabigat. Nakakatakot ang palo ng Diyos. Hindi yun matatakasan ng kahit na sino. Kaya dapat lang na mag-ingat tayo sa pakikipagkapwa, hindi palaging sarili ang iniisip. Dahan-dahan sa pagbibitaw ng salita lalo na kapag mainit ang ulo. Mas matalas talaga ang dila kaysa sa matalim na espada. Dapat mahalin din natin ang iba kung paanong mahal na mahal natin ang ating sarili at sariling pamilya.
Dahil sa mundong ito, hindi lang kayamanan ang naiiwang pamana sa mahal natin sa buhay. Minsan kahihiyan, galit, samahan ng loob at paghihiganti ng mga taong hindi kayang magpatawad. Tatay, yung nangyari sa Manila, kaya niya ako pinauwi. May kaugnayan ba sa problemang ito ni Sandro? Sa tingin ko, oo. Malungkot nitong sagot. Pero may oras pa para baguhin niya ang buhay niya. Huwag na natin siyang sisihin. Nakaraan na yon. Ang harapin natin ay ang reputasyong mamanahin ng iyong mga anak. Tulungan natin ang asawa mo sa abot ng ating magagawa. May pinupuntahan po siyang matandang lalaki na dating kasosyo nila sa negosyo, pero ayaw pong tumanggap ng tulong. Ano po kaya ang pwede nating gawin? Tumayo na si tatay at tinapik ako sa balikat. Umuwi ka na, kami nang mag-uusap. Hinabol ko na lang siya ng tingin. Salamat po. Tumayo ako kahit hindi na siya nakatingin at nagbow ako bilang pasasalamat. 2 araw bago ang birthday ko. Maagang umuwi si Sandro, may hawak na bouquet ng white roses at sinalubong ako ng halik. Hindi pa po ngayon ang birthday ko, kaya para saan ang dami ng roses na to? Ginanti ko rin ang kanyang halik at nagtagal ang lambingan namin. Nakayakap sa bewang ko at bahagya akong iniikot sa hangin. Tahimik na nakayakap sa akin na parang nananalangin, nagpapasalamat. Paglaya, yun ang nakikita ko sa kanya. Okay ng pinakamabigat kong problema, pumayag na si Mr. Yuzores na magpa-opera at magpa-chemotherapy. Nakahinga na rin ang maluwag si Lolo, mabuti na lang talaga ikaw ang napanghasawa ko at si Tatay Delphin na naging father-in-law ko. Magkaibigan pala sila ni Mr. Yuzores at saglit lang silang nag-usap habang umiinom at okay na ang lahat. Mabuti naman kung ganon. Mapapalagay na rin ang loob ni Lolo Hugo. Oo, ang totoo yun ang hiningi niyang kondisyon. Kung sasama siya sa akin dito, ayusin kong mga gusot ko. Marami pala akong pagsisisihan kung hindi ko inalam ang kalagayan ng mga taong nasaktan ko noon. Inutos ni Lolo na ipunin ko ang files ng mga employees at business partners namin na sinalbahi ko noon. Mahaba-haba ang listahan, pero sa palagay ko magagawa ko ito. Hindi agad-agad pero tsatsagain ko. Habang buhay, nahihiya ako kay Lolo dahil nadamay pa siya. Siya nga pala, nabanggit mo sa akin na balak mong dalawin si Reed sa Manila ngayong linggo? Hindi mo ba ako isasama? Pero sa makalawa na ang birthday party mo, baka mapagod ka. Kami na lang ni Trevor ang pupunta. At iinom na rin kami ng konti, isasama namin si Lolo para mas masaya. Hindi ako naghahanda sa birthday ko, kahit noong narito pa si Helga. Ibang ginagawa naming celebration kapag may konti akong pera. Ano? Nagkakatay lang kami ng manok tapos sa ahon sa bundok. Doon kami kumakain, kasamang ilang katutubo. Katutubo? Mga aita at kabihog. May ilang pinag-aaral doon si Helga. Bala kong ibili ng sako-sakong bigas ang naipon kong pera. Ipamimigay ko sa mga batang ayaw pumasok sa school dahil kailangan magtrabaho. Napansin kasi namin, kapag nakakatanggap sila ng bigas, marami ang bumabalik sa eskwelahan. Sandali siyang nakatulala sa akin. Bakit? Bakit mo ginagawa yun? Special day mo na yun, di ba? Pero sapat ang meron ako ngayon, sobra pa nga. Hindi ako nagugutom, hindi kinakapos. Mas kailangan ng ibang taong sobrang meron ako. Ikinulong niya ako sa maluwag na yakap. Okay, may iniisip siya. Minsan ko nang naisip, magtayo kaya ako ng charity foundation, yung mas maraming batang matutulungan? Maganda yan at uunahin mong hanapin ng isali ang mga kabataang partido ng mga dati mong empleyado. Ibang kaligayahang nakukuha sa pagbibigay sa kapwa. Lihim daw na pakikipagkaibigan yun sa Diyos, sabi ng tatay ko. Magandang balita ang dala ni na JJ at Charlotte kinagabihan. Buntis na ang hipag ko at malaki yung sorpresa para sa amin lahat. Dumating ang araw ng birthday ko. Inaasahan ko magpaparamdam man lang si Helga pero wala. Parang bigla itong naglaho sa ibabaw ng lupa. Mabuti na lang maayos naman si Lola Maria dahil nangako daw si Helga na babalik. May aayusin lang daw at gustong gawin. Siguro nga gaya ng sinabi nito sa akin, hahanapin ng parents nito. Hiniling ko sa Diyos na sana palaging okay ang best friend ko at gaya ng bago kong pamilya, palagi itong masaya kahit nasa nito. Malungkot ang balita kay Craig dahil naging workaholic at hindi na lumalabas ng bahay. Naging loner at seryoso na sa buhay. Si Jace, nabalitaan kong may bago nang nililigawan at taga San Luis din. Si Marian.
Malaki na ang demand sa negosyo ko. May ilang modeling offers na tinanggihan ko dahil priority ko ang pagsilbihan ng asawa ko. Gaya ngayong gabi. Subsub siya sa trabaho at nalipasan na ng gutom. Dalawa lang ang pagpipilian mo, Mr. Legaspi? Maayos at mainit na hapunan? O ako? Bagong ligo ako at naka-black nighties at seductive ang aking titig sa kanya. Isinaklang niya ako sa balakang niya palayo sa table niya. Iniupo ako sa ibabaw ng back chair ng sopa sa home office niya. Hinawi ang strap ng pantulog ko pababa sa balikat ko. Hindi nagbabagong sagot ko sa tanong na yan, Mrs. Legaspi. Humagod ang kamay sa puno ng hita ko. Pumisil at bumulong sa ibabaw ng aking labi. Iisang sagot na makukuha mo habang buhay. Palaging ikaw. Siniil niya ako ng halik sa labi. Hinuhubad na ng mga kamay ang suot ko sa katawan. Gumagawa ng apoy gamit ang eksperto niyang bibig laban sa nagiinit kong katawan. Bagay na gusto kong seryosohin dahil sa tingin ko, kaya na namin ngayon magpalaki ng anak. Oras na para sa baby naming dalawa. Makalipas ang ilang buwan, nagdadalang tao na si Sunshine. Nagsilang siya ng triplets. Walang pagsidla ng kasiyahan si Sandro nang sa wakas natupad ang pangarap niya ang magkaroon sila ng anak. Hindi lang isa kundi 3 malulusog na bata, 2 lalaki at 1 babae. Mas lalo nilang pinuno ng kasiyahan ng lolo nila. Ang mabigyan ng apo sa tuhod. Sa ngayon ang mag-anak ay masasayang naninirahan sa bukid kasama ang lolo at pamilya niya. Namumuhay sila ng payapa at masaya. Natunghayan natin ang pagsubok sa buhay at buhay pag-ibig ni Sandro at Sunshine. Lahat ng pagsubok at aral na marahil ay nararanasan din natin sa ating pangkaraniwang buhay. Nangangahulugan na malaki ang laban natin kung magiging mabuti tayo sa kapwa natin. Kabutihan ng susi sa tagumpay. Marami pong salamat sa lahat ng tumangkilik ng love story ni Sunshine at Sandro. Hanggang sa uulitin, maraming salamat po.